Ang tunay na hukbo ni Joy Boy ay mga Titan. Ang revelasyon tungkol sa tectonic scale na laki ni Prinsipe Loki sa chapter L74 ay umagaw ng atensyon ng buong online community ng One Piece. Kung ang devil fruit ni Loki ay dati ng hawak ng isang kasama ni Joy Boy, unti-unting nabubuo ang isang nakakatakot ngunit consistent na pattern. Ang Sun God ay hindi lang namuno sa mga tao, inutusan niya ang mga walking continents upang harapin ang red line na kinakatawan ng giant snake sa sinaunang mural. Una, nariyan si Zunesha, ang elepanteng kasama ni Joy Boy na hinatulan na maglakad magpakailanman. Ngayon naman, ang pagbunyag sa dragon form ni Loki ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihan ng Ancient Kingdom ay hindi lang mechanical kundi biological, at ang kasaysayan ay naitala na. Kung titignan nating mabuti ang ancient mural, makikita natin ang imahe ng isang balyan ng imposibleng kalaki. Posible kayang may isang island-sized whale na gumagala pa rin sa Florian Triangle o sa pinakamalalalim na bahagi ng All Blue. Kung ang mundo ay nakatakdang lumubog, ang mga dambuhalang kasamang ito ay hindi lang mga alaga. Sila ang mga lifeboat ng kasaysayan. Paano naman ang lahi ni Labon? Posible kayang ang kanyang lineage ang huling piraso ng ancient weapons? Hayaang tawagin ng Drum of Liberation ang mga Titan pabalik sa kanilang tahanan. Kung ang tunay na hukbo ni Joy Boy ay binubuo ng mga Titan, ibig sabihin, hindi pa nagsisimula ang totoong digmaan ng mundo. Kung si Zunesha ay isa at si Loki ay isa pa, ilang higanteng nilalang pa ang itinago ng kasaysayan? At kung ang lahi nila Buon ay bahagi ng sinaunang kapangyarihan, paano kung siya hindi lang sinika ang babalik? Ang huling Titan na magigising kapag muling tumunog ang Drum of Liberation? Uuwi ang mga Titan. Ikaw, naniniwala ka bang mga Titan ang tunay na hukbo ni Joy Boy?